Does God forgive repeated sins? Scripture, KJV, Hebrews 10:17, and their sins and iniquities will I remember no more. May mga kasalanang inakala mong hindi mo na muling paglalabanan. Mga gawin na isinumpa mong sisirain mo. Mga huwarang inakala mong agad na mabubura ng kaligtasan. Ngunit nangyayari itong muli at ang kahihiyan ay tumatama ng mas malakas kaysa sa kasalanan mismo. Bumubulong ang kaaway. Hindi ka talaga ligtas. Napagod na ang Diyos sa iyo. At dahil ang boses ay parang sarili mong mga iniisip, nagsisimula kang maniwala dito. Ngunit narito ang katotohanan na alam nating lahat, ngunit hindi natin tunay na pinaniniwalaan. Ang kasalanan ay hindi isang kilos. Ang kasalanan ay isang pagkakakilanlan na minana mo kay Adan. At hindi lang pinatawad ni Jesus ang iyong mga kilos, sinira niya ang iyong lumang pagkakakilanlan. Ibig sabihin, ang ginagawa mo ay hindi maaaring mag-alis ng ginawa ni Kristo. Hindi pinapatawad ng Diyos ang mga paulit-ulit na kasalanan nang paisa-isa tulad ng isang taong nagsusulat ng mga resibo sa isang counter dahil patuloy kang pinapaalalahanan ng kaaway. Ang paghatol ay hindi isang tanda na nabigo ka. Ang paghatol ay isang tanda na sinusubukan kang bitagin ni Satanas sa loob ng iyong lumang pagkakakilanlan. Ang isa na pinatay na ni Jesus. Narito ang kailangan mong maunawaan, ang iyong paulit-ulit na kasalanan ay hindi ang problema. Ang iyong paulit-ulit na paghatol sa sarili ay ang kasalanan ay isang bagay na ginagawa ng iyong laman. Ang katuwiran ay isang bagay na ginagawa ng iyong espiritu. At ang tanging dahilan kung bakit ka niyayanig ng iyong paulit-ulit na pagkabigo ay dahil naniniwala ka pa rin sa iyong mga iniisip sa halip na sa salita ng Diyos. Sinasabi ng iyong mga iniisip, nabigo na naman ako. Sinasabi ng Ebanghelyo, ikaw ay naging perpekto magpakailanman. Hebreo 10:14. Sinasabi ng iyong mga iniisip, ako ay marumi. Sinasabi ng Diyos, ikaw ay nahugasan na. 1 Corintios 6:11. Sinasabi ng iyong mga iniisip, hindi ako karapat-dapat. Sinasabi ng Diyos, tinanggap ka sa minamahal. Efeso 1:6. Sinasabi ng iyong mga iniisip, ang Diyos ay galit. Sinasabi ng Diyos, hindi ko na naaalala ang iyong mga kasalanan. Hebreo 10:17. Hindi mo na kailangang mapatawad muli. Kailangan mong paalalahanan muli. Ang kaligtasan ay hindi marupok. Ang biyaya ay hindi kondisyonal. Ang kapatawaran ng Diyos ay hindi nakabatay sa iyong katatagan. Ito ay nakabatay sa sakripisyo ni Kristo. At siya ay namatay ng isang beses lamang dahil ang isang beses ay sapat na. Kaya ano ang dapat mong gawin kapag ikaw ay muling nadapa? Hakbang 1, tumigil sa pagtitiwala sa iyong mga iniisip. Palagi ka nilang hahatulan. At sinasabi sa atin ng Roma 8:2 na ang paghatol ay hindi mula sa Diyos. Hakbang 2, sabihin ang salita ng mas malakas kaysa sa kahihiyan. Sabihin ito ng malakas, ako ay pinatawad na. Ako ay matuwid. Hindi na naaalala ng Diyos ang aking mga kasalanan. Hakbang 3, manalig sa Ebanghelyo, hindi sa pagkakasala. Ang pagkakasala ay nagdudulot ng takot. Ang Ebanghelyo ay nagdudulot ng pag-ibig na nagbabago sa iyo. Hakbang 4, alalahanin kung sino ka. Hindi ka isang makasalanan na nagsisikap na maging matuwid. Ikaw ay isang santo na lumalaban sa mga lumang kaisipan. Panalangin, Diyos, ako ay nadapa ng higit pa sa gusto kong aminin at sinusubukan ng kaaway na lunurin ako sa kahihiyan, ngunit sinasabi ng iyong salita na hindi mo na naaalala ang aking mga kasalanan. Tulungan mo akong hindi magtiwala sa bawat pagkondena ng kaisipan at kumapit sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ipaalala sa akin kung sino ako kay Kristo, nahugasan, banal at naging perpekto magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi mo kailangang patuloy na magmakaawa sa Diyos para sa kapatawaran. Kailangan mo lang patuloy na maniwala sa sinabi na niya. Pinatawad ka na. Lubos, hindi na mababawi, walang hanggan.